hapon, pwede kong tanggapin yung medyo ganyan ang buntot o hindi masyadong maganda backpack. Pero ito pang mahaba, automatic outright reject yan. Sir Manny, kamusta naman ang iyong team? With PHA, may mga OLR ka bang sinalihan? Okay. Locally, of course, sa PHA. Yes. Sobrang ganda. Okay. With regards naman your pigeon company, which is yung Victory. So, and sir, tell us about your products. products. Okay. Thank you for giving me that opportunity. Sa akin lang kasi, ang drive ko is really to be able to have products that works for me. Yun ang pinaka-importante. Kasi eventually, ang introduction ko ng bawat product ko is hindi minsanan lahat introduced. It really came about by slowly developing on what products I think works for the system which I think gives you the chance to win in the Philippines. So, going back sa mga sinabi ko kanina, yung dynamics ng katawan, yung paano nag-work yung dugo, yung puso, doon ako nakafocus pagdating sa karera. So for example, pagdating ng ang best or fast-moving product or bestseller ko would be yung Digestion Plus. Digestion. Kasi Digestion Plus, I think, is the most important supplement I have in my list of products kasi it works very well for both breeders, young birds, and during the race. Kasi one of the more important things that we have to remember is that nutrition plays a very important role sa overall function, overall being, overall condition ng ibon mo. Now, when this is compromised, paano magde-develop ng maganda ang breeder mo, paano mag-aanak ng maganda, paano lalaki ang ibon mo, o paano makaka-recover kaagad ang ibon mo sa karera kung compromised ang digestion. So that's one thing I'm very particular about. So, ang unang-unang product na ginamit pinagawa is to develop a product na nakakatulong sa aid o sa digestion. Kasi more important than digestion is absorption of nutrients. So, yun ang importante sa Digestion Plus. Kasi nga, and ang pinakamaganda kasi, lahat yan, alam naman natin, galing sa China, and sa China kasi, pagdating sa herbal products, sa mga dahon, sa mga ganun, talagang walang lalaban sa China. Talagang they're really good in this. They have so many na pag tinignan mo, sabi ko, it makes sense. Oo nga, bakit ganun, bakit ganito? Talagang advantage sila dyan. And yun ang kinakapitalize on ko. Na, tapos, halimbawa yung mga unnecessary, for example, yung coating niya, imbes na wax, ang sa akin is charcoal. Kasi ang yun lang, pag hindi nakaintindi, pag hinawakan, dapat maitim. And naturally, kasi charcoal yan. So talagang medyo, so natural. Hindi yung mga ganon. Hindi yung shiny. Oo, kasi that's the best way to improve the packaging of your product, to make it look good. Because eventually, ang mangyayari, ang bumibili, yun ang magde-decide kung ano kukunin niya. Pero ang importante sa akin is what works for my birds. Hindi naman ako magda-Digestion Plus yung ibon ko. So I take out anything it's not necessary. For those that believes in my product, I think, awa ng Diyos sa tagal naman. What about your royalty feeds? Okay. Isa lang ang punto bakit I had to decide to take in feeds. Lahat ng ingredients natin dito are good. Okay? And it's being traditionally used worldwide, and the effects or the results are good. Yun lang. You always have to factor in the stressors in the Philippines. Iba kasi ang laban dito, sobrang hirap, if I may put it that way. Sobrang hirap. Sakit. Dahil hindi pare-parehas ang bakuna ng
maglalanong. Yes. At ang daming bakunang lumabas na hindi naman talagang pwede o hindi naman talagang tested effective. Isa na yan. Doon pa lang sa pagbabakuna, mamamaga, magkinanana, ganun, kung hindi tama yung bakunang nilagay mo. Tapos, di walang immunity yung ibon. Tapos, pagdating ng club, kahit may bakuna ka, ang daming nagsished. Ang daming when you say shed, nagkakalat ng sakit. Yes. So, nasa stress yung mga ibon kasi pag halo dito, isa may respiratory, yung isa merong may adeno, yung ano, pagdating sa loob mo, naghahalo-halo. Lalo na kapag halimbawa, you fly in 2 or 3 clubs. Pag nagkataon yung isa dun sa isang club, ang tumitira is adeno, pagdating sa isa, respiratory, pagdating ang bahay, taksoy mo yung gamot. Mamamatay ibon mo. Number 1. Number 2 is the environment. Another biggest stressor. Kahapon, ang ganda ng panahon. Ngayon, ulan ng ulan. Laban natin itong linggo, mainit. Next week, umuulan. Kaya ang ibon hindi natututo. Yung nalilito hindi nasasanay. Kasi iba-iba. So, stress na naman yan. Okay? Tanggapin natin, pagdating sa management, sa pag-iibon, amongst many of our fanciers, malaki or maliit, marami pa rin hindi makapag-adjust. Hindi sabihin natin hindi nagagabayan o hindi tama ang sistema. Sabihin na lang natin gano'n. Of course, may limitation sa bawal sa loft, sa design, gano'n. May konting limitation sa alaman, ganyan. Isa na naman yun. Ngayon, yung feed o yung nutrition part, which is one of the more important ones, is another stressor. Yun ang hindi natin masyadong nare-realize. Parang tayo lang pag kumain ka ng karne o baka sa gabi, kahit hindi ka gumagalaw, mainit ang katawan, tama? Pareho rin yan sa ibon. So, I had to make sure na number 1, ang pinakakinatatakutan ko is the toxin. Kasi, dahil dito mataas ang moisture o ang humidity ng kapaligiran, ina-absorb lahat yan ng lahat. Whatever. Kasama ang feeds. Ang problema, pag mataas ang moisture o ang humidity ng isang lugar, ang unang-unang lalago dyan is the toxins. O lalo aflatoxin, for example. Iyan ang hindi natin alam. Is a silent killer yan. Nakakasira ng atay. Pwede pag breed ka, halimbawa nakakuha ka ng isang ingredient na masama o mataas ang toxin level, makikita mo ang dami mong pwedeng hindi mag-fertilize o pwedeng mag-abort. O kaya yung inakay mo, makikita mo, bakit ganito yung inakay ko? Payat, ganyan, o ano, mga ganun. Pwede yun. Yes. Or makikita mo, bigla nang tataka ka, bakit yung pakpak sira? Ganun. May mga factors yan. Yes. The worst is, ang kinatatakutan ko lagi is the liver. Hindi pwedeng masira yan. Kasi dyan dumadaan lahat. Kapag nasira yan, lalo sa panlaban, lalo't napakahirap, mahihirapan yung ibon makarecover. Bigay ka ng supplement, hindi niya natatanggap o hindi niya na-absorb, nagsasayang ka lang. So, iniingatan ko yan. So, okay, balik ako doon sa tanong mo. Ang isang sabi ko kasi kanina, importante sa akin is high-dense feeds o high-dense nutrition. Well, sabi ko, there's nothing wrong with the others. In fact, yan ang ginagamit hanggang sa Europe. Ang pinagkaiba lang, iba ang handling. Iba rin tignan mo ang European peas, for example, sa local peas natin, malaking diferensya. Yes. Usually, yung mga European, makita mo liliit. Ng seeds. Kasi they get the very best. Sabi mas madali ang digestion. Kasi mas malaki ang surface area niyan. So, mas madaling tunawin. Ngayon, ang gusto ko pero, nung pumunta ako ron, is that I find the best sources of protein. Kahit anong literature ang tignan mo, pinakamagandang sources ng protein that pigeons can use, soybeans, chickpeas, lentils. Yan isa sa pinakamagaganda. What's the third one? Lentil? Lentil. Human grade yan. Yan ang talagang, basta isa lang ang sinabi ko, hindi ako nagpa-plug. Yes. Pero pumunta ako roon, hinanap ko yung partner ko. Ang purpose ko kasi sa akin talaga. Yes. Okay, kasi nagkaroon na ako dati na laban, nakakuha ako ng masamang mais. Kita mo talaga yung ibon ko nag-iba. Ganun kasimple. Naghalo ka, tapos nakita mo yung ganito mo, makita mo maraming batik-batik na itim. Hindi mo maalis yun. May butas na. Lalo na yun. Wala nang nutritional value yun. Kasi lalo kung kinain na ng guto yung pinaka-ay ng mais, wala nang sustansya yung mais mo. Yung
carbs na kinukuha mo doon, wala na. Wala. Wala nang kwenta yung labas eh. Yung dilaw. Yes. Ang kinakain mo doon yung puti. Yes. Okay. So, importante sa akin is the best source of protein. Okay? So, yung best source of protein, which is yun nga, kaya makikita mo, yung buto ko, talagang, kahit sa, meron pa yung peeled pumpkin seed. Peeled pumpkin seed kasi has anti-parasitic properties. Kasi ang purpose niyan, tsaka mataas din ang nutritional value na. Ang purpose kasi niyan is, kapag ka, bawal lang, sa karera o sa truck, naghahalo-halo lahat, kuminsan nakahawa ng bulate, gano'n, kahit pa paano may cleansing ka. Okay. Tapos meron pa yung Silibum marianum. Yung Silibum marianum, yun naman yung ginagamit ng silimarin. Yes. For the liver. For the liver naman, para constant din, merong properties kine-cleanse na yan. Hindi ba yan? Yung turbo seeds